Pinag-aaralang itaas ang Alert Level 4 sa Lebanon dahil sa patuloy na kaguluhan sa ilang bahagi nito. Magbabalita si Rainiel Pawid. Payak at tahimik ang sitwasyon ngayon sa Beirut, ang sentro ng Lebanon. Yan ang nasa video update ng isang OFW at content creator sa nasabing syudad. Malayo po kami sa kaguluhan doon po sa south. Wala po dito kalmado. Kalmado po. Salamat sa Diyos. Kabaligtaran naman ang sitwasyon sa timog na bahagi ng kanilang bansa kung saan kaliwat kanan ang pambobomba. Nagpapatuloy kasi ang bakbakan ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Ayon sa Israel, target nila ang umano'y imbakan ng armas ng militanteng grupo na kaalyado ng Hamas. Nauna nang inatake ng Hezbollah ang Israel bilang pagkondena sa pag-atake nito sa Gaza. Bagaman hindi gaanong ramdam sa Beirut, pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino na walang ligtas na lugar sa panahon ng gyera. Recently, there have been sonic booms. Yung naririnig yung pag-fly ng mga Israeli jets. Talagang sinasadya nila na pag they go low in the city, may sonic boom, nababasag yung mga glasses ng windows. Kaya pinag-aaralan na ng DFA na isailalim sa Alert Level 4 ang Lebanon. Ibig sabihin niyan, magiging mandatory o sapilitan na ang pagpapauwi sa mga Pilipino. We are actually preparing na for in that eventuality kung talagang if it comes to that. Raising alert level 4 is we'll just have to see, we'll have to monitor. Kasi nga po, voluntary repat. Ilan lang po ang nag-avail. How can we force people to to go into these shelters kung ayaw naman nila? Sa 11,000 Pilipino sa Lebanon, mahigit 700 lang ang humiling ng repatriation. Pero 300 sa kanila ang umatras na rin na makauwi. Sa ngayon, 45 sa nag-request ng repatriation ang may hinihintay pang dokumento sa immigration. 15 naman ang hindi makaalis dahil may kaso sa korte. Para sa mga Pilipinong gustong magpa-repatriate, maaaring personal na pumunta sa Philippine Embassy sa Beirut o tumawag sa kanilang assistance hotlines. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Sa puntong ito, magkakausap natin si May Romagos, 13 taon ng OFW sa Lebanon. Magandang tanghali sa iyo, May. Hi ma'am, good morning. Umaga pa po dito. Kumusta po? Mabuti naman. Kamusta kayo dyan? Kamusta ka? Okay naman po ma'am, ayos naman po. Wala na yung fighter jet na pabalik-balik 2 weeks ago. Huminto naman siya. So far, wala naman pong nangyayari dito. Dito kami sa center, nandito mismo sa Beirut. May pabalik-balik ka sa Southern Lebanon at Beirut para sa trabaho mo, di ba? Pakikwento naman sa amin yung sitwasyon nyo dyan. Ako ma'am, dapat kasi hindi ako pumupunta talaga sa border kasi may babala yung embahada. Hindi lang naman ang embahada, lahat ng embahada ng mga bansa na andito. Unfortunately, sa sitwasyon ko kasi, kailangan kong pumunta kahit once a week or kahit man lang every 2 weeks pupunta ako ng isang beses kasi may mga trabahante akong hinahatira ng supply doon. So dito ko kinukuha yung mga grocery, tapos yung mga salary, hinahatid ko doon. So kaya sa sitwasyon ko, nakikita ko yung mga pangyayari, yung mga bomba na saksihan ko, medyo mahirap para sa akin. Pero pag andito man ako sa Beirut, wala lang. Kasi nakikita ko yung mga kababayan natin, masaya naman. Parang feeling ko na parang walang nangyari. Nasanay na kami kasi. Hindi lang naman ganito pa, like every year halos may mga nagbabadyang magsasabing may magulo daw mangyayari, may mangyaring ganito. Pero para sa amin kahit nga sumabog na nga yung dahye 2 weeks ago, 5 minutes drive lang yun sa bahay ko. Parang wala lang. Nasanay na rin kasi kami ma'am. Lalo na mas may matagal pa sa akin talaga dito na almost nung 2006 war, yung around 90s pa na may mga war. Mami, kanya-kanyang na lang diskartes, kung nakaya daw nila dati, how much more ngayon, which is totoo naman talaga kahit sabihin natin na iba yung sitwasyon ngayon kaysa dati.
Mhm. At siguro masabi natin yung gamit nila ngayon ng pambobomba iba-iba kumpara sa, mga war na nagdaan. Pero alam mo yung pasanayan na lang talaga, kami nga 'pag may pumutok parang nililingon na lang din namin. Ako nasanay talaga ako na gano'n. Kasi sa San yun banda ginaganon ko na lang. Kasi yun yung nakikita ko parang ano na, routine na ba, routine na para sa akin. Siguro sa mga baguhan magugulat pa, pero yung mga luma na dito, parang Mhm. balewala na sa amin. May una tayong nagkausap last year kung saan pinauuwi rin ang mga Pinoy dahil sa tensyon nga dyan sa Lebanon. Pero pinili mong manatili. This time, ganyan pa rin ba Opo. ang iyong desisyon? Yes po, kahit nga, actually pinapauwi ako ng, sponsor ko. Mas pinili ko po rin pong manatili dito. Hindi naman ako puwersahan na umuwi ka, umuwi ka. Sinabihan ako kung ano yung choice mo, supported namin. Pero para sa amin, gusto naming umuwi ka na. Pero sabi ko naman, bakit ako uuwi? Sa totoo lang, Ma'am Cheryl, bakit nga ako uuwi? Sabi ko nga sa sarili ko, ganun pa rin yung sagot ko kasi kung i-compare naman natin na sa bansa natin, mas malaki yung kita ko dito at andito yung ma ah, when it comes to healthcare system, ma'am, kahit man ganito yung bansa, nandito kasi yung covered yung insurance ko. Yun yung hinahabol ko eh, yung insurance ko talaga. Kasi may karamdaman kasi ako na pag umuwi ako sa Pilipinas, tingin ko kasi um, mag-iistorbo talaga ako ng mga aunties ko, ng mom ko, ng dad ko, ng both sides. At nakita ko yung parang ayaw ko bang pabigat ako. Mhm. So, mas okay na ako dito. Kasi Mhm. okay na pa naman sa ngayon, wala pa kasing worst na nangyayari. Tinatanong nga ako makailang beses ng pamilya ko, paano kung mangyari na, uuwi ka ba? Ako naman kasi bilang Philco or leader dito sa Lebanon, hindi rin ako basta-bastang mag-abandona ng mga kababayan natin. May tungkulin din naman ako. Sabi ko, uuwi ako kung tapos na rin yung tungkulin ko dito sa mga kababayan ko. Kasi ano eh, nasimulan ko na rin eh. So, ang unfair naman, kung mag-decide ako ngayong uuwi, tapos pag alis ko, may mangyari, guilty rin ang hahabol sa akin. Mhm. Kasi ano Mhm. ako, may mapagmahal ako sa kababayan natin dito. So, yun na lang siguro, uuwi ako kung may mangyari man talaga, uuwi. Siyempre, uuwi ako kasabay ng mga kababayan din natin na gustong umuwi. Yun Pero, yung sinagot ko sa pamilya ko. pero Ang may, hirap kasi mami, ang hirap talagang mamili ba na meron kang sino-shoulder na mga siyempre tungkulin at sa saka, buhay. May na mga parang, finance ka na kailangan mong i-supply buwan-buwan. So, ang hirap magdesisyon po. mhm. Pero alam mo, may pinag-aaralan na nga ng ating gobyerno, di ba, na itaas sa level 4 ang alerto sa Lebanon. Ibig sabihin yan, mandatory na yung repatriation. Ano ang opinion nyo dyan? I mean, especially you, sabi mo nga, isa kang leader sa isang organisasyon and maging yung mga kamiyembro mo. Napag-usapan nyo na ba ito? Alam mo ma'am, ano, sana bago gawin ng government natin 'yan, pag-isipan nilang ng maayos. Kasi sa totoo lang, ang mga kababayan natin dito sa Lebanon, may mga amo 'yan. May mga iilan nga na ayaw ibigay ng amo ang mga pasaporte, pero dinadala sila sa ligtas na lugar. Marami naman dito din na mga amo na protektahan yung mga kasambahay nila. Dinadala din naman nila yun sa kung saan mga bundok, umalis sila sa Beirut. 'Pag may narinig na silang putok, dinadala agad nila yung mga katulong nila. Hindi naman nila inaabandona, pero hindi natin alam, baka may iilan din na isasara ang pintuan, gaya nga nangyari ng past war na gano'n ang nangyari. 'Pag ginagawa ng government 'yan, for sure ako na marami din talagang magpo-protest. Kasi lalo na yung mga mahal ng amo, hindi yan pababayaan. Dadalhin talaga. Ako naman sa side ko at saka yung mga kasamahan ko sa PhilCoort na mas matagal na dito, 100% ma'am, alis ka lang kung kasi hindi naman kasi bomba ng kung saan-saan tinatamaan ng ang area. Sa ngayon kasi ma'am, pinipili naman kasi nila
para parang less ang civilian na matamaan. Hindi gaya nung nangyari ngayon doon sa Palestine, sa Gaza, na talagang napupulbo. Dito hindi, so far, missile pa naman at pinipili nila yung tinitira kung may tao silang tinitira. Pero kung gagawin man siguro ng Israelian na talagang mag-decide sila dito na itulad nila sa Gaza, sana man lang, hindi. Sana pag-isipan nila kasi halos lahat dito ma'am, sa totoo lang, ang mga nakatira dito, hindi lang mga Pilipino, mga Ethiopia, mga Bangladesh, sobrang dami dito ma'am. Maraming foreigner din dito na gaya sa amin na nagsikap din at namuhay din. Talagang batubakal talaga yung hirapan sa buhay. Makikita mo nga ang iba, ang iba nga na tatlo, apat na sa iisang bahay na nagrenta dahil sa hirap din ng buhay para lang makasave. Pero I doubt na uuwi ang mga 'to. Yun nga rin ang iniisip ko. Kung gagawin man yan ng government, sana pag-isipan nila. Pero kung persahan na gano'n, marami talagang, I'm sure ma'am, hindi lahat sasama at hindi lahat uuwi. Dahil may mga amo sila na kaya naman silang i-shoulder. Ang iba nga dinala na nga sa Cyprus, ang iba nasa Dubai. Marami na ring nag-i-exit dito. So ang mga naiiwan talaga, kadalasan dito, mga undocumented. So siguro, ang i-force evacuate nila para lang sa akin, yung mga undocumented, kasi yun yung mas magiging mahirapan sila kasi walang amo ang mga yun. Dapat kung sa akin lang doon sila mag-focus sa mga undocumented, hindi sa documented. Huwag nilang idamay yung documented kasi may mga amo yun. Except lang, kung siguro yung documented na yun, inabandona ng amo or sinarahan ng bahay. So far, wala namang ganun. So sana, bago gawin ng government niyan, pag-isipan nila, kasi for sure, marami talagang mag-protest niyan at ayaw umuwi, lalo na ang iba 20 years, 30 years na sa amo, maganda ang sahod, maganda ang pakitungo, okay naman yung pagkain, okay naman yung shelter. Halimbawa, may bomb shelter sila, meron silang bahay na pinupuntahan like Faraya, like doon na sa mga lugar ng Christian na safety. So, I doubt na marami pong uwi. Kung gagawin man yan ng government, sana pag-isipan nila ng maayos yan. I'm sure worried na worried ang pamilya mo. Though sabi mo nga, no, May, regular naman kayo nakakapag-usap at kinukumbinsi ka na ba nila talagang umuwi? At siguro ano ang mensahe mo sa kanila? Sana lang sa pamilya ko, lalo na sa lola ko na nag-alala, sa mga auntie ko na palaging nakakanood ng video tapos ayun na, nag-hysterical na, kinakabahan at nakikiusap sa akin. Ako ang makikiusap sa inyo ngayon. Hayaan nyo akong magdesisyon. Hindi ko naman i-risk ang buhay ko na magpakamatay ako dito. Alam nyo kung gaano ko kayo kamahal. Pero gaya nga ng sabi ko, paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ayaw kong mahihirapan kayo na uuwi ako at magdala ako ng hirap sa mga buhay ninyong lahat. Kahit ilang beses nyo pa sabihin sa akin na hindi ganyan ang iniisip namin, pero sorry, ganun ang pag-iisip ko. Alam kong mahal nyo ako, pero promise, hindi ko rin ilalagay ang sarili ko sa isang lugar o sa isang sitwasyon na para mawala sa mundo at masaktan ko kayo. Hindi naman ako ganun kabrutal sigurong tao na gawin ko yan. Bigyan nyo muna ako ng months pa. At sana paniwalaan nyo lahat ng sinasabi ko. Hindi kayo maniniwala kung ano nakikita nyo sa social media. Oo, magpanik kayo. Normal lang yan. Ganon din naman kami dito. Pero believe me, kung kayo sigurong nakatira dito, masasanay na rin kayo. Gaya nga ng palagi kong sinasabi na yung ang binidyo call nyo ako na mayroong pumutok sa likod ko, sinabi ko nga sa inyo, sanayan lang. Hindi naman, at as long as hindi ko naman tinakbo at sinalo yung missile siguro, hindi naman ako matatamaan. Ialis ko naman ang sarili ko sa isang sitwasyon o sa isang lugar kapag alam kong dihado na. Yun lang, sana maintindihan nila ako. Kung ano yung mga sinasabi ko, intindihin nila ng maayos yun. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. May Romagos, OFW natin sa Lebanon.